Nagsimula na ang malakasang Grand Final Game 1 dito sa American Cup at natapos na nga po kagabi. Pero bago tayo mag-analyze ng Game 1, Classical Time Control, alamin muna natin sino ba ang nakalaban ni Nakamura. Mag-a-analyze tayo ng isang game, yung final game nila Caruana and Levon Aronian. Silang dalawa ang kandidato na lalaban sa Grand Final Matapos nang matalo si Caruana sa winner's bracket kay Nakamura, bumagsak ngayon kay Aronian na si Aronian naman po ang nagpa-eliminate kay Wesley So sa pangalawang pagkakataon. Sayang kay Wesley, ano? Pero, 2 games po i-analyze natin. Samahan nyo kung pag-aralan ang mga laban na to. White dito si Fabi, black si Lebon, nag-E4, D6 si Lebon. Ayan, nakiramdam muna, Knight F6, Knight C3. At dito po mga kamatyas ay tinatawag na perch defense. Bihira ng itira ito sa ganitong level. Bishop C4. Ito paborito kong pwesto mga kamatyas kasi nakakapang-irita kagad sa F7. Ayan, nakikita nyo naman sa mga games ko sa chess.com. Mahilig akong pumwesto ng bishop. May pressure kasi yan Bishop E7 lang, hindi pinansin ni Levon. At dito, nag-castling at nag-castling din. Ayan, dito, atras ko lang konti mga kamatyas, kaunting kaalaman lang sa opening na to. Meron kasing linya na kumakapture sa F7. Na tipong pagka kumapture dyan, may Knight G5 check, ganoon. O yun, makukulong ang Reyna. So, ang tamang takbo, G8. Pupunta yan dyan, Queen E8, tapos Knight takes C7, double. Yan, parang makakapang atake ang white dyan. No? Sarap, no? O makakapang buhos kagad ng atake. Pag pumunta dyan, kakapturin lang yon. Pero ang tamang tira ay Queen G6. Ayan. Siguro, lagyan ko ng isang episode na pag-aralan yung ganitong perch variation. Okay, yung bishop takes para mas kompleto no, sa mga susunod nating episodes. Ayan, dito tayo sa castling. Castling at nag-A4. Bakit po nag-A4 dito si Fabi? Bukod sa gusto niyang sakupin ang space talaga sa queen side sa pamamagitan ng A5, para ipaghanda rin ng bishop na may aatrasan sa A2 just in case na mag-knight B6 at atakihin ng bishop. Yan po ang purpose ng A4. At dito nag-C6, normal lang din yan. Kinokontrol ng perch yung D5, yung B5, at dito nag-rook E1. Paghahanda lang din na baka mamaya magkabukasan sa E-file, itong development ng Torre ay nakahanda na sa sentro. At nag-Queen E8. Ayan. Ito po ay bookline, no? Yung Queen E8 na yan. Pero medyo hindi familiar sa akin. Kasi parang inipit yung Queen doon Dito kasi ang normal lines ay Queen C7, B6, A6, o kaya A5. Yan ang mga normal na ginagawa dyan. Pero itong Queen E8, tignan natin ang diskarte ni Levon. Nag-A5 na si Fabi. Kain space na at para mapigilan din yung development ng knight sa B6. At yung development ng knight na to, habang napipigilan yan, apektado ang development ng bishop. Ganun din ang Torre sa A8. Damay-damay na po yung cramp effect na tinatawag. Okay? At nag-bishop D8. So yan na. Ito na ang unang basa sa Queen E8. Para pala yung bishop ay mailagay sa D8 at sa malamang yung bishop ay ililipat sa C7. Okay? At ito po, itong queen, ilalagay yan sa E7 syempre para makatira yung Torre. Nag-B4 na si Fabi. Ayan. Ano purpose ng B4? Bukod sa babasag B5, gusto niyang pahinain yung pawn structure sa queen side ni Levon. Pagka nawala yung pawn, no, later on, walang lundag ng knight C5 kasi sa ganyang pwestuhan, pag nawala yung D4, nakakalundag yung knight sa C5 Yan. So, yan din ang purpose ng B4 at nag-A6 na para pigilan yung paparating na B5 basag. At dito nag-bishop F1. Ayan. Kung ako po sa side ng puti, parang ayoko nang alisin yung diagonal na yan. Kung ako paborito ko yung bishop nandyan May pressure sa F7 Pero, ang isa sa inaalala dito, no, baka later on sa middle game, magkaroon ng D5 timing, o kaya sacrifice knight takes, tapos D5 double. Kaya gusto munang i-safety ni Fabi yung bishop niya sa F1. At nag-bishop C7 na nga. Siyempre, ipit ang bishop para magka-purpose din. Extra support din, patibay sa E5. Nag-H3. Ayan, para yung G4 maproteksyonan. At extra pasingaw. Wala nang back rank weakness kasi yung king ay may pasingaw na.
Nag-Queen E7, angat lang. Ayan. Ito pong idea na yan ay reverse Kia. Nakikita ko yan sa King's Indian attack sa puti. Yung nagku-Queen E1 tapos magku-Queen E2. Parang na-reverse. Kaya reverse Kia idea. Na ang purpose ng Queen E7 ay yung tore mailagay sa E8 or sa D8. Okay, para bigyang luwag ang development ng tore, no? Pero sa computer po ang gusto niya mangyari ay capturein ang pawn sa D4. Okay, and then halimbawa mag knight takes D4, magku-queen D8. Ayun. Hindi na sa E7 ang landing dahil may tempo knight F5 tapos nandyan pa tore. Ayan. Tapos later on mag-rook E8 para makadevelop na. Yun nga lang po, psychologically, parang nasayang yung queen E8 and queen D8 sa ating pag-iisip kung tayo yung naglalaro ng black, no? Parang, dyan ako galing tapos babalik ako dyan. Yan. And, bakit kinain ng computer yung pawn sa D4? Para makaluwag. At ito po yung iniiwasan dito, yung D5 ng puti. Imagine niyo pag naka D5 yan, baradong-barado yung bishop sa C7. Bad, parang pawn sa C7. Kaya ang basa ko dito kaya kinapture para kahit paano may chance mag D5, mabuhay ang diagonal at wag masyadong maipit ang black. Okay, balik tayo mga kamatyas. Sa Queen E7-11 at nag-Rook B1. Ayan. Ang basa ko naman dito, bagamat hindi yan ang tipo ng computer, nilagyan ng brand X. Ang basa ko dito, baka mamaya itong Queen E7, hindi lang basta angat para bigyang daan ng tore, kundi may pasimpleng D5 para, ayun, may sipat Sa B4, baka mamaya may balak na ganun. So, nag-Rook B1 na lang din dito si Levon. Advanced protection sa B4. Si Fabi pala, sorry, no? Ang tumira. And then, advanced protection sa B4. Pero ang gusto ng computer na tira, accurate ay knight A4. Ayun. Para siguro yung C2 maitulong na pang-ipit, pang-control sa sentro. Knight A4 ang gusto ng computer dyan. So balik tayo sa Rook B1 at nag-Rook D8. Ayan na. Okay, nagbabalak dito si Levon na D5, mga ganun-ganon. Yung tore, nakatutok sa reyna. Pero napakaganda dito ng ginawa mamaya. Tignan nyo ha. Nag-Bishop E3, develop muna. Knight F8. So, paiikutin na po yung knight sa G6 or sa E6. Mabigyang buhay na ang diagonal. Pero ito na yung sinasabi kong maganda. D5. Gustong-gusto kong tira na yan. Para, barado na ang bishop. And then yung tore sa D8, wala na ring sense. Kasi pag D5, sarado plano ng black. Nasara. Knight G6, okay? Tuloy pa rin. At itong Knight G6, ang plano po niyan, yung Knight ilalagay sa H5, tapos lulundag sa F4 para makagulo-gulo, maka-counterplay naman sa king side. Hindi lang ang nagko-control ng pang-ipit-ipit ay ang puti. Nag-Knight D2, ayan. Ito pong Knight D2 ay paiikutin yan sa C4. Ayan, natural na pattern yan. Lalo na hindi nagamit yung C2 sa C4 square. So, pinapaikot yung Knight dyan, lalagay sa C4, pang-ipit sa queen side, at the same time, napipigilan pa yung paparating na Knight H5, Knight F4. So yung Knight dito ni Fabi ay mainam. Kumapture na si Levon sa D5 at ayun, nag-Knight takes D5. Merong na-miss dito si Fabi na napakagandang idea mga kamatyas. Ito pala, Bishop G5. Oh. Almost winning sa evaluation bar talaga. After Bishop G5. Ano purpose ng Bishop G5? Siyempre, para atakihin yung D5. Pabite, no? Wag mo nang bawian ng capture, oh. Halimbawa, kung kumapture dito sa E4, kakapture lang doon sa F6, knight. Oh, pag kinapture ng queen may knight D5, wala na. Walang paraan ang reyna na makabalik sa E7 kasi mismong kontrolado ng knight and babagsak na yung bishop ng buong buo sa C7. One piece down ang black dyan. At kung po naman, ganun pa rin mga kamatyas, knight D5, lundag pa rin. Di pwede mag queen D7, sa F6 naman ka-capture, double pa, queenless pa. Safe square ay queen F8 pero bitin na rin ang bishop sa C7. Ayan, pinapakita ko lang po sa inyo mga kamatyas, gaano kaganda yung na-miss na bishop G5 ni Fabi. So dito, balik tayo sa knight takes D5, capture, and nag-bishop D7. Medyo nakahinga si Levon. At ayan, plano, magde-develop na ng tore dyan. At ang maganda dyan na nakikita ko, yung paparating na F5. Yan ang medyo pang-counter-counter sa king side. So F5. Nag-knight C4, nagmadali dito si Fabi. Na-excite sa proper pwestuhan ng knight, no? Pero sa computer po, gusto niya mag C4.
Ang basa ko dito, ipupush yan C5 para i-pressure ang D6 tapos saka pa lang sasalpakan ng knight sa C4 para talagang diin na diin ang magiging pressure sa D6. Okay, maganda tong C4. C5 then knight C4. Yan ang paparating na mainam talaga. Pero nagmadali si Fabi, napatiran ng knight C4, bishop B5. At dito po ay handa talaga si Levon na ipagpalit yung bishop sa knight kasi malakas talaga yung knight na yan. Malakas talaga. Bumalik uli si Fabi ng hinayang sa knight. At ayun na, total, kasubuan na, tutukan ng bishop, kinapture na ni Levon, knight takes F1, then iikot dito sa G3, nag-F5 na, inunahan na. Para kung lumundag man ang knight, may F4, double, hindi pwede. So, nag-C4 na, ayan na po, nakita na ni Fabi na magsi-C5 na siya. Nag-Rook F8. Okay, unti-unti nang pumoporma si Levon. Parang medyo gumawa po yung posisyon niya dito. Nag-Rook B3. Paghahanda lang na at least yung tore, pitikin man yung bishop mamaya, makakatulong ang tore sa anumang pagbabalak ng black ng mga pasabog sa king side. At nag-E4. Ang plano ng E4 ay para bakantehin ng E5 square. Ilulundag ang knight dyan mga kamatsas. At kumbaga maaari ay makarating sa D3 para talagang malakas ang paparating na pressure. Inabangan naman ni Fabi. Sige, ilundag mo. Subukan mo. Ayan, inabangan po agad sa E5 at nag-knight E5 pa rin si Levon. Bagay na hindi nagustuhan ng computer engine dahil ang gusto ng computer ay Queen G5. Ayan. Yun nga lang po nakakairita kasi yan, kagaya ng tinuro kong arrow, yung tore parang tatapatan yung reyna parang sasalubungin lang no? Kaya medyo mahirap po yon itira, no? By nerve and psychological side sa ating sa human play. So kaya ginawa dito ni Levon, nag-knight E5 at nag-knight D2 lang dito si Fabi. So para depensahan yung pawn C4 at wala pa rin namang lundag knight D3 kasi pag sinubukan, kakapturin lang ng tore, takes, nakapin ang reyna sa rook. At agad namang umaksyon dito si Levon, nag-queen D7 naman. Dahil gusto niya talagang lumundag yung knight niya sa D3, umiwas siya. Yan. Pero mali daw po ang iwas. Accurate play ay rook A E8 lamang. Okay, yan ang gusto ng computer. At balik tayo sa itinirang queen D7 at dito kinapture na yung knight. Talagang lulundag na O takes and nag-knight F1. Ayan. So, ito pong knight F1. Okay. Mukhang paiikutin sa G3 na hindi basta-basta pwedeng atakihin kasi laging may bitin sa E4 pawn. So, at dito nag-rook D8. Ayan. Medyo lumalabo yung mukha ko mga kamatsas, no? Teka lang, i-focus ko muna. Nawawala yung focus kasi. Yun. Ayan. Nakafocus na po ba? Pasensya na po kasi may mga nag-comment Coach, nawawala sa focus yung mukha mo. Gusto pa naman naming tingnan ang mukha mo. Yun! Kasi minsan nasa mic yung focus Ayan na, pasensya na sa kaunting istorbo. Nag-Queen E2. Queen E2 at binigyan ng bad move. Okay, time check tayo. 9 seconds na lang si Levon at 23 seconds pa si Fabi. Pero na bad move. Dapat daw is Rook B2. Ayan. Grabe itong Rook B2. Yan ang mga tira ng computer na minsan ang hirap unawain mga kamatsas. Mga positional na malalim. Queen E2 parang sa akin tama naman. Nag-Rook F6. Ayan na po. Pupunta na sa G6. Mamembressure na talaga dyan. Nag-Rook D1. Okay. Para makapush C5, D6. Nag-Queen F7. So, di pa rin makapush kasi kakapturin lang ang pawn D5. Nag-Knight E3 na. Okay. So, magsi-C4 pa rin. Nag-H5. Bakit nag-H5 dito si Levon? Kasi kung magpupush siya ng F4, mayroon pong Knight G4. Maaatake lang ang tore. Kaya nag-decide dito si Levon na tumira ng H5 para bago siya mag-F4, atake ng Knight, walang lundag sa G4 square mga kamatsas. Okay, at dito bumalik uli si Fabi. Rook D7, abang lang si Levon. King H1, nag-abang lang din. Bishop D8, okay, planuhan. O yun. Siguro napansin na dito ni Fabi na itong tore kaya bababa, ilalagay sa D2 para makapush na ng C5, maihatid na yung pawn sa D6.
Ang basa ko dito, pag yung pawn nakarating sa D6, nako, malaking ano na to, paparating na maganda sa puti. Ayun, okay, magpupush na nga. Pero ayaw ng computer. Dapat C5 muna. Ha? Ayaw nga. Hindi na pala kailangan mag-rook dito para makapush C5. Intimano, C5 na. Bakit? Hindi naman makakapture pala kasi nga dahil nakatira ng bishop D8, pag tira ng rook D2, tuhog ang bishop. Bagsak ang bishop sa likod pagkaiwas ng reyna. Ayun. Balik tayo kaso nag-rook dito muna eh. Rook G6 na bad move naman si Levon. Ayan, dapat daw ang tira is F4 na. Bakit po? Pag pinakapture yung pawn, F3 na. Okay. Para makapaghatid ng komplikasyon mga kamatsas, para makabayo na ng komplikasyon dyan. Yun Oo nga. Kung ako yan ang pipiliin ko, gulo-gulo na. Kaysa sa yung mild pa na wala nangyayari. Rook G6. Okay, at nag-rook C2. Ano plano? Rook C2? Okay. Ayan, bakit po nag-rook C2? Kasi nasipatan dito ni Fabi na yung bishop pupunta sa G5. Ayun. Okay, atakihin yung tore. Kaya nag-rook C2. Bishop G5. Queen H5. Okay, sundot-sundot. Bishop F4. C5. Pag kinapture to, hindi pwede, may bitin doon. Nag-Queen F6. Ayun na, wala na. Puro bad moves na tinitira. 4 seconds na lang kasi. Accurate play ay Rook F6. Pero Queen F6 ang ginawa. C6, nakagapang ng nakagapang. Yun ang mabigat. Okay, takes. Ayan. At Rook D6. B5. Bakit? Capture na daw. Capture. And Queen takes F5. Nga, no? Pag nakuha yun, pitas na rin yung pawn E4 eh. Pagsakan yung mga pawns. Pero nag-B5 pa si Fabi, pinasarap pa. Kinapture. A6, ayun, para may A7. Oo nga. Nag-Queen D8. Ayan, bakit naman hindi po kinapture to? Kasi ito mangyayari, kakapturein. At kapag kinapture yung pawn, may Rook D8 check. Aangat yan, tapos A7. Unstoppable ang reyna. Okay, at halimbawa, manggulo na. Queen C1 para atakihin yung knight, magku-queen takes F5. Pagka hinarang, Rook D7 check. Okay, pagbaba ng king, may A8 tempo with check. Ayan. Bago pa makakapture ang reyna, mamamatchas na dyan ang black king. Balik tayo sa ginawang Queen D8 ni Levon at nag-A7 na. Okay, Queen A8. Rook A1. Okay, ang plano dito ay mag-rook C8 na, sacrifice tapos push queen. Maku-queenless na black dito. At kinapture na, capture, rook takes, and nag-queen takes F5. Ayun. So dito po, wala. Nabungi na yung massive pawn structure. Sayang, Rook D6 at nag-queen G4. Ayun, pipitasin naman yung pawn sa H4. B4, Queen E2 para check doon, pabagsakin yung B pawn. Pero, bad move. Dapat daw po is knight E3. Okay, yan ang tira ng computer. Pag kinapture, capture, ayun, super winning pa rin talaga. Okay, kasi wala, nasa A7 eh. Pagka nag-B3, mag-rook C1, ayun ang panapos. Yun ang panapos. Pagka kumapture sa A7, rook C8 checking, F7, Queen H5 check, etc. etc. Timplado yan mga kamatsas na talagang delikado na ang black dyan. Okay? Balik tayo sa Queen E2 ni Fabi. Nag-rook B6. Ipupush na. Kung chumikman, iwas lang. Suportado ang pawn. Pero accurate dito ay rook D7. Para pabagsakin na yung pawn A7. Mas importanteng mawala yung A7. Kesa depensahan yung pawn B4. Okay. Nag-rook B6. Queen C4 check. King H7. At nag-Queen B3. Binarhan muna yung push idea. Nag-rook B7. Ayun. Dito mga kamatsas, ipapasel ko sa inyo ano kaya ang napakagandang binitawan ni Fabi na tira. Pagkatira nun, talagang clearly winning. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Queen D5. Sugswang. Halos sugswang na.
Threatening capture, capture A8 push queen, bagsak ang pyesa ng black. Okay? Ginawa dito, nag B3. Meron pa bang pagkakataon na, no? Iniisip ko kung may pagkakataon. Ay, oo. Oo nga, no? May ganun pang plano, okay? Nag-queen takes E4, check muna. Oh, ayan, dito kasi baka isipin nyo mga kamatyas, coach, ba't di kinapture yung Torre? Oh, capture. Eh di queen na, pag kinapture naman, capture, tapos push, pupunta lang sa likod ah. Eh kaso may B2. May ganun. Yan, diyan kayo mag-iingat mga kamatyas sa ganitong pagkakataon. May B2. Oh. O, pag kinapture yung libreng Reyna, kakapture yung Torre, promote, queen. Ganun pa rin. Buhay pa rin ang Reyna. O, pag inalis naman ng Torre, rook B1, bitin ang queen. Pag inangat naman, Reyna. O yun, may pang-equalize. So yan po ang iingatan nyo pagka nasa winning state na kayo. So ingatan yan. Queen E4 checking H6. Ayun, bago pa lang, sakto na ba ito? Ayun, sumakto na. Sumakto na. O, capture queen, B2. Bakit sumakto na po? May check na kasi. Nakaangat yung king eh. Kung wala sanang check, sakto yan, yung tira na B2. Kaso, may panempo eh. May panempo. Na kapag umiwas, o pag kinapture kasi, capture check pa ha. O check, may tempo, may pagkakataon pang pigilin yung promote ng black. O pagka naman yung king gumanyan, kakapture eh. Wala na rin. Okay, git-git ang laban sa ika-4th game nila at nanalo si Fabi at may pagkakataon siyang makares back kay Naka. Ano ba nangyari sa kanilang first classical game? Pag-aralan natin. White si Naka sa first game at nag-D4. D5 si Fabi. C4, E6, Knight F3, Knight F6. Ayun. Catalan variation ang ginamit ni Naka. Kinapture ni Fabi ang C4. Bishop G2. Ayan, pinababayaan lang yan kasi gambit naman talaga yan. Babawiin yan later on. Nag-A6 dito si Fabi. Nagbabalak siya na patitibay niya yung C4 para hindi mabawi. At kinaslingan lang ni Naka. Relax lang. Knight C6. Okay. Knight C6. Pressure sa D4. Develop. Knight D2. Babawiin na yung C4. Malalim ang linya ni Naka dito ah. O kasi pa-capture yung pawn sa D4 eh. O. Nag B5. Dinipensahan. Ayan. Teka muna mga kamatyas ano. Unang-una lamang ng isang pawn si Fabi. Ba't kaya hindi niya kinumberte sa ganitong pagkakataon na Knight x D4? Ano ba ang gagawin dyan? Ayun. Sa computer ang tira ay Knight E5. Malalim. Nako, ito yung mga nakakalula na layo ng mga ideya na paparating. Knight E5 lang. Tapos, hindi maka B5 kasi nakapin. O, pagpalagay natin, sige, Bishop E7. Tapos Knight D takes C4. Tapos castling. Kaunting pag-aaral lang sa opening mga kamatyas ha. Pakitsagaan nyo lang no para matuto tayo. B3. Ayun. Tapos naghahanap ako ng kapalit eh. One pawn down kasi puti pero anong kapalit? Okay, basa ko na. Ang basa ko dito mga kamatyas, ang kapalit effect ay yung delay developments na mangyayari sa queen side ng black. Lalo na yung bishop undeveloped, barado. So, chance niyan ay makadevelop sana dyan. Kaso, buhay na buhay ang bishop. O, pagpalagayin mo na mag-rook B8 tapos B5, butas naman ang C6 square. So, sa ganitong forma pala, kahit one pawn down ang puti, magbi-bishop B2 na, pero may cramp effect and positional disadvantage sa black ang mangyayari. Lalim, ano? Grabe preparasyon ni Naka sa Knight D2. Pinapakain niya yung pawn D4 pero malalim. Pero hindi natakam si Fabi. Bahala ka dyan. Nag B5 siya para depensahan yung pawn C4. At nag B3, ayan na nga po, para basagin na. Hindi na naghangad bawiin. Basag na lang. C3, Knight B1, and B4. Ayun, ipinako, isinimento na. Tawag natin dyan. Sinimento yung pawn sa C3. Paano yan? Oh, yung lamang na isang pawn ni Fabi na simento pa. Sementado na. Nag A3, habol, basag talaga si Naka bago mahuli ang lahat. Nag Bishop B7. Okay, kasi di pwede mag A5 eh. Ganda sana eh. Kaso kakapturin lang, di naman makabawi. Nakapin pa yung Torre. Kaya sinamantala yan ni Naka na ganyan. At sa usapang novelty, okay, bookline pa. Wala pang novelty. Bishop B7. Knight E5 at yan ang novelty mga kamatyas.
Dahil ang talagang laging ginagawa dito, a takes b4. Yan ang common. Daming tumitira niyan, no? Capturing kagad. Para lumambot-lambot yung c3 at nagbabalak pa rin bawiin yung pawn. Pero, ang ginawa ni Naka, novelty. Nag-knight e5. Ayun, pineresure yung knight sa c6 at nag-c2. Okay, c2. Napatingin ako sa taas. c2. Okay. Yung kinapture muna with check. Obligado no? Kasi pag kinapture kasi to may knight takes d4. Threat yung queen, okay? So, capture muna with check, capture, and queen takes. Parang nagbi-blitz pa rin si Naka. Long game na to, Naka. Parang blitz variation pa rin siya, oh. Gulo. Bishop e4. Okay, tempo. Queen b2 para may depensa sa d4. At nag-bishop b7, capture, capture, and nag-bishop d2. Okay? Nag-c5 lang. Knight d3. Grabe talagang lalalim ng tira ni Naka. Oh. Queen d5. Ayan, threatening matcha sa d2, sa h1. Okay? At nag-f3, obligado namang harangan. Capture, capture, queen takes d4. Ayan na naman, pinalamang na naman ng isang pawn dito. Si Pabi. Oh. Talagang pinapalamang lang At nag-rook c1. Okay. Doon naman pupunta. Grabe lalim ni Naka, mga kamatyas. Lumalim siya, no? O, tapos may rook c4. Biro nyo, natatanaw niya to. Sa akin yan, parang duda na ako. Ayoko magpapalamang ng pawn ng ganun-ganun lang. Pero malalim yung mga ganitong level na player. Castling, tapos nag-rook a4, babawiin yung pawn. O, depensahan man, may ganun-ganun na convert sa activities. Oh. Yun, oh. Sa inis ni Pabi, bahala ka na dyan. Ang likot-likot ng mga tori mo talaga. Oh, takes. Pinabawi na lang. At nag-bishop c6 din depensahan. So, naisip dito ni Pabi, ba't ako mai-stress? Nalamang ako ng isang pawn para ingatan. Balik ko na sa'yo yan. Okay, back to square one tayo. With proper development ako, wala akong pressure. So, yun ang realization na in-apply dito ni Fabi. I-stressin pa niya sarili niya Nag-knight c4. Okay. Nag-a5 para ibangga na yan dyan. Para wala nang usapan sa queen side. Pero nag-king f8. So, going to e7 ang plano. Rook d6. Inistorbo muna ang bishop. Nag-bishop b5. At nag-knight a3. Habol istorbo ulit. At kinapture na yung knight. And then kumapture muna doon. At nag-bishop a6. So, dito po ay almost equal, bagamat lamang ng konting angat. O yan, umequal na talaga totally ang evaluation bar. So, pag tinutukan ko yan, naglalaro sa 0.0 something and 0.00. So, equal talagang evaluation bar. Ayan. Pero, tingnan natin, Rook d6, King e7, ayun, na bad move dito. Talaga namang attractive naman kasi yung King e7, mga kamatyas. Kung ako, mapapaangat din ako Activate the king with tempo, di ba? Pero ang tamang tira pala ay bishop b7. Ayun. Tapos siguro lipat sa d5 para atakihin yung pawn sa b3. Yan. Tapos gagawin dito, pagpalagay na mag e4 para pigilan yung bishop d5. Saka pa lang magkiking e7 at pag nag rook b6 din balik doon. Hirap din. Ang hirap din i-handle sa black pala to. King e7, rook c6, king f6. Okay, umilag kasi check Rook c5 atake sa pawn at nag-bishop b7, nag-e4 para walang bishop d5. Ayan, kagaya ng idea ko, no? Pero bad move. Pangit ang idea ko pala. Dapat ang tira ay knight c4 daw. Okay. Paano ka pag nag-push pala? Di pwede. May knight b6, double. Bagsak yung pawn. Yan pala, Tapos bishop d5 and rook takes a5 and rook b8 at rook a3. Pero feeling ko equal pa rin to. Equal pa rin to kahit may isang pawn, no? Mahirap pa rin sa puti yan. Pero ginawa dito ni Naka ay nag-e4 at nag-a4. Okay? So basag na sa b3. b4, ayun. Para ma-maintain na naka-block naman yung pass po ng black at para makarating sa b6, makakomplicate yung b-pass po ng puti. Nag-rook d8. Nako, susundot na mga check-check. Umangat lang. So, king e2 para walang ganon. G5, okay. H5 later on, mga ganon-ganon.
Nag-rook C4. Magpupush B5. Pababagsakin yung pawn na A4. At nag-H5. B5 na. G4. Ayun, nang gulo-gulo na si Fabi. Gulo-gulo muna. Nag-F4. Okay, para ma-maintain ang pagkasolid ng pawn structure. At nag-E5. Teka muna. Ba't parang ayaw ng pansinin? Ano ba meron kung pansinin yan? Magkiking E3. Parang ang feeling kasi dito ni Fabi, pag nag-rook A8 siya, para depensahan yung pawn, parang mangyari, mapapako na lang ang tori niya dyan for life. Parang ganun mga kamatsas, no? Yan ang basa ko dyan. Baka mamaya, parang walang sense yung tore. Kaya gusto ni Fabi na realize niya, pati intindihin ko pa yan, kailangan maging aktibo ang mga pyesa. Ini-5 na lang niya para may gulo-gulo. Pero nag-F5, sinaka naman todo-todo ng sara-sara. Wala, parang ganun. H4, gulo-gulo si Fabi. Hinapture na, takes, and rook H8. Ayun. Yan ang mga tamang diskarte mga kamatsas. Kesa ma-passive ang position mo, manggulo ka na lang, may mangyayari pa. Kaya okay ako dito sa diskarte ni Fabi. Knight B1, okay, paiikutin yung knight doon para talaga maproteksyonan yung E4 at makagala-gala na yung tore. Check muna, King D1 at nag-check ulit, King C2. Yun mga kamatsas. Okay, nakakalito rin kasi to, parang hindi malaman kung ano atakihin eh, itong G3 ba o ito. Teka muna, bakit ayaw atakihin pala ito? Magda knight D2. Pag kinapture ito, Rook A7. Pupunta dito. Rook C7. Walang tatakbuhan ng bishop. Yan ang natanaw dito ni Fabi. Yan ang natanaw niya kaya ayaw niyang kontiryahin yung pawn sa G3. Yan. Ayon sa ating investigasyon. May investigasyon. Yan. Dito tayo sa Rook E1. Plano ni Fabi pabagsakin. Pero, nakalimutan ko po. Correct play is dito, dito. And huwag kainin to. Rook G2 lang. To maintain equality, mga kamatsas. Kasi hindi pwedeng mag-rook A7, laging may bishop takes E4, nakapin. Ipipin lang pala muna. Pag umangat naman yung king, laging may capture. Ayan na maganda, may check na, may tempo na. Yan, okay. Nakalimutan kong pakita yung accurate eh. Pero balik tayo sa rook E1 ni Fabi para atakihin yung pawn at nag-knight C3. Naka-good move dyan pumunta. Rook E3, ayun na. And, ayun pala plano noon. Oo nga, takes. Naku, ang nakakatakot nito, yung push B6. Ayun, paano mo hahabulin yan? Check. Ayun, dito po, nag-resign na si Fabi. Di niya mahabol eh. Halimbawa, gumanon, pupush pa rin eh. Ganon, wala, may rook B4. Unstoppable ang promotion. Grabe talaga si Nakamureng. Malupites. Nanalo po siya sa first classical game. Ang alam ko dito, baka tabla na lang niya ang next game niya. So, tapos na laban. So, si Fabi naman ay in a must-win situation. So, ano po masasabi nyo sa pinag-aralan natin, mga kamatsas? Pasensya na po, napatagal na naman tayo. Pero kailangan ko pong himay-himayin dahil mas nakararami sa atin ay gusto ng mas detalyado, mas nai-enjoy nila yung mas detalyado. Pasensya na sa mga naiinip. Pasensya na po talaga. Ang hatid ko ay mas matuto kayo. Kaya kahit nakakainip, bahala na. Mga kamatsas, pag may lumabas na ads, tulong nyo na lang po sa ating YouTube channel. Paran nyo lang po hanggang dulo. So, yun po ay tinatanong kung malaking utang na loob na at tulong nyo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kamatsas at abang tayo sa game number 2 na mangyayari between Fabi and Nakamura. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.